Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 411. Natarante si Marte Pinin, talagang nataranta. Ang makita si Andrew Cheng ay mukhang isang biro. Humingi talaga siya ng pera sa kanya. Marian, tingnan mo, si Andrew Cheng, anong ginagawa niya? Gusto ba niya akong patayin? Umiiyak na hinailan ni Marte Pinin si Marian Young. Ang trick na ito ay trial and error. Ngunit, ngayon, maliwanag na mali si Marte Pinin. Hinawakan lang ni Marian Young ang kanyang anak na si Milzen, tumalikod, at tinitigan si Marte Pinin, malamig na sinabi, "Nay, sawang-sawa na talaga ako sa ugali mo, huwag mo akong hanapin ngayon, hindi ako magsasalita para sa iyo." Pagkasabi noon, tumabi si Marian Young hawak ang butil ng bigas na simil at umupo sa gilid. Sa sandaling ito, si Marte Pinin ay talagang isang pagkakanulo, at siya ay napaupo sa lupa sa sandaling siya ay nagsimulang gumalaw. Andrew Cheng, ako ang iyong biyenan, itataboy mo ba ako? Tao ka pa ba? You have been involved in our young family for so many years. Nakatira ka at kumakain sa bahay namin. Hindi ba ako naging mabuti sa'yo? Para lang, pag-alitan ka at bugbugin ng 2 beses. Lalaki ka, di ba? Bakit hindi mo kayang tiisin? Ito. Si Marte Pinin ay umiiyak, at ang sigaw ng pagod ang talagang pinakamatingkad na pag-arte. Si Andrew Cheng ay sumangot lang ng malamig at tumingin kay Marte Pinin, na naglulumpasay sa lupa, at mahinang nagsabi, "Nagmumura ka ba? Nagawa mo na bang etrato ako bilang isang tunay na manugang? Ngayon, kahit anong mangyari, kailangan mong umalis para sa akin." Nag-aalalang tumalon si Marte Pinin, tinuro si Andrew Cheng at pinagalitan, "Imposible. May kasunduan sa pagitan mo at sa akin ang bilya na ito, at walang makakapagtaboy sa akin." Pagkatapos ng lahat, si Marte Pinin ay nakaupo sa sofa nang walang pakialam, hindi makagalaw. Gayunpaman, malamig na tumingin si Andrew Cheng at sinabing, "Huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo na magdurusa ka sandali." Nang marinig ito, nanlilisik ang mga mata ni Marte Pinin at nakaumbok ang kanyang mga braso, na nagsasabing, "Hindi ako maniniwala. Nasa sarili kong tahanan ako, at walang makapagpapaalas sa akin." Sa sandaling bumagsak ang boses, ang pinto ay sumugod sa isang pangkat ng mga security guard. Siyempre, may ilang mga tauhan sa pamamahala ng real estate sa likod niya. Mr. Cheng. Pagpasok pa lang nila sa pinto, magalang silang yumuko kay Andrew Cheng at tumango. Tumango si Andrew Cheng, at pagkatapos ay sinabi sa mga tauhan, hayaan siyang pumirma, at kung hindi ito gagana, pindutin lamang ang fingerprint. Ano? Si Marte Pinin ay ganap na sumabog at tumalon ng husto, itinuro si Andrew Cheng at sumisigaw, "Ano ang ibig mong sabihin? Pilitin akong pumirma." Hindi ito itinanggi ni Andrew Cheng. Nang makitang papalapit ang 2 security guard, natarante si Marte Pinin at gustong tumakbo, ngunit kung saan ang kanyang bahagyang pinagpala na katawan ay kalaban ng security guard, diretso siyang idiniin sa sofa. Sa isang iglap, sumigaw ang multo ni Marte Pinin sa buong bilya, "Tulong, bugbugin ang isang tao." Binubuli ng manugang ang biyenan. Ang mga hiyawan ay parang mga kabayong naglalakad para pumatay ng mga baboy. Gayunpaman, kahit anong sigaw ni Marte Pinin, hindi ito nakatulong. Nagpupumiglas siya na parang baliw na babae sa sofa. Sa kabilang banda, humakbang din ang staff at direktang inilipat ang kasunduan para sa paglilipat ng mga karapatan sa ari-arian, hinawakan ang kamay ni Marte Pinin at pinindot ang pulang selyo dito. Naghuhulagpos at hindi talaga pumayag si Marte Pinin. Nang makita ito, diretsyong lumapit si Andrew Cheng at sinabing, "Darating ako." Pagkatapos ng lahat, hinawakan niya ang palso ni Marte Pinin at arbitraryong idiniin ang kanyang hinlalaki sa kasunduan. Maaliwalas na pulang tatak ng kamay. Sa sandaling iyon, si Marte Pinin ay ganap na desperado, ang kanyang mukha ay may halong luha at ang kanyang ilong. "Ah, bitawan mo ako, binubuli na naman ako, anong ginagawa mo sa buhay ko?" Nang bumigay ang 2 security guard, bumagsak si Marte Pinin sa sahig, tinamaan ang kanyang dibdib at sumakit ang kanyang mga paa. Tapos na ang lahat. Wala na ang bilya. Tumingin sa tabi si Marian Young. Kahit hindi niya matiis ay wala siyang sinabi. Sariling ina ko lahat.
Sa pulong din na ito lumabas si Mang Nestor upang maglakad pabalik at nakitang napakaraming tao sa pamilya, at alam ni Marte Pinin, na umiiyak, na may nangyari. Anong nangyari? Mabilis na tumakbo si Mang Nestor, yamakap si Marte Pinin, itinuro si Andrew Cheng at nagmumura, Nestor, binubuli ako ni Andrew Cheng, ayaw niya akong mabuhay, binawi niya ang villa, at gusto niyang bawiin. Mag-drive na tayo. Nang marinig ito ni Mang Nestor, sumimangot din siya, inikot ang ulo para tingnan si Andrew Cheng. Nang tumayo siya, ibinaba ni Mang Nestor ang kanyang poster at sinabing, Andrew Cheng, maaari mo bang kalimutan na lang iyon? Paano sasabihin na ito rin ang iyong biyenan, isang pamilya, at isang kayamanan ng pagkakaisa? Si Andrew Cheng ay malamig na sumulyap kay Mang Nestor at sinabing, Nestor Young, matagal ko nang sinabi sa iyo, alagaan mo ang iyong asawa, lahat ng bagay ngayon ay sarili niyang responsibilidad. Nag-alinlangan din si Mang Nestor at tumingin kay Marte Pinin, na nasa lupa. Sumigaw siya sa kanyang puso, sinabi, gusto mo ba talagang itaboy kami? Nanlamig ang mga mata ni Andrew Cheng, at sinulyapan niya si Marte Pinin, na nasasakal doon, itatago ko ito para sa iyo sa lumang bahay ni Yang. Bumalik ka. Isang huling salita. Hindi na ipinaliwanag ni Andrew Cheng ang anuman. Dito, ilang security guard ang nakatanggap ng mga order, agad na sumugod sa kwarto, at direktang inilipat sina Marte Pinin at Mang Nestor ang lahat ng kanilang mga gamit. Nasa pintuan din ang sasakyan ng lipat bahay ng kumpanya. Wala pang 20 minuto, nawala ng laman ang lahat tungkol kay Marte Pinin sa villa. Si Marte Pinin at Mang Nestor ay nakatayo sa gate ng villa, at ang huli ay umiling at bumantong hininga ng walang magawa. Si Marte Pinin ay ayaw, nakatingin sa villa na may luha, at umiiyak, Nestor, pakisabi kay Andrew Cheng, ayaw kong lumayo. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Mang Nestor, ngunit umiling lang at sinabing, go, anong gusto mo? Lahat sila ay pinalayas, hindi dahil nagtrabaho ka buong araw. Si Marte Pinin ay naranasang nanirahan sa isang villa sa kanyang buhay, at umalis kung saan ito ay napakadali. Nang may luha sa kanyang mga mata at walang awa na puso, tumakbo siya diretso kay Andrew Cheng, yumuko, at lumuhod. Lumuhod. Lumuhod talaga si Marte Pinin sa pagkakataong ito. Andrew Cheng, masama ako, mali lahat, please huwag mo akong itaboy. Napatulala ni Marte Pinin ang kanyang ulo at patuloy na umamin. Gayunpaman, tumingin lang si Andrew Cheng nang walang pakialam at sinabing, ngayon alam mong mali ka. Ngunit huli na. Walang humpay na tumanggi. Sa oras na ito, si Marte Pinin ay lubos na nahihiya. Si Andrew Cheng ay talagang masyadong mapagpasya at hindi nagbibigay ng pagkakataon. Bang! Galit na kinaladkad ni Marte Pinin ang kanyang kamao at direktang natigilan ang kanyang ulo, tumayo at itinuro ang ilong ni Andrew Cheng at pinagalitan, bueno, ikaw Andrew Cheng, ikaw ay masyadong walang awa. Ako ang iyong biyenan, sa mga nakalipas na 3 taon, ano ang mga nagawa mo nung tumira ka at kumain sa bahay ko, may pera ka ba, wala ka bang nakikilala kapag ibinaling mo ang mukha mo? Isa kang walang puwet. Si Marte Pinin ay puno ng galit, at labis na mapagmura at walang humpay sa pagmumura. Biglang nagalit si Andrew Cheng. Sinusumpa mo talaga ang pamilya ko. Ikaw ay matandang bastos. Boom! Si Andrew Cheng ay sumipa ng may malalaking paa, at sinipa ng malalaking paa ang kasuklam-suklam na mukha ni Marte Pinin suot ang sapatos, sinipa si Marte Pinin na parang asong kumakain ng tae. Pagkatapos, na may malamig na mukha sa kanyang mukha, siya ay sumigaw ng may galit, Marte Pinin. Ano ang isinusumpa mo ngayon? Sumpain ang pamilya ko. Sumpain ang anak ko. Hindi mo ba po ang anak ko? Si Marte Pinin ay naparalisa sa lupa, na may luha sa buong mukha, na ganap na walang kaparirikon. Wala akong pakialam. Patay na ako at kailangan mong mapunta sa impyerno. Isinusumpa lang kita. Si Marte Pinin ay baliw. Sumabog din si Andrew Cheng, sumisigaw sa ilang security guard, itapon mo siya. Nagkatinginan ng ilang mga security guard, lumakad pa rin, kinuwadro si Marte Pinin, at direktang itinulak ang electronic door ng villa na parang patay na aso. Na-snap. Si Marte Pinin ay bumagsak ng husto sa lupa at nakahiga sa pintuan, lahat ng uri ng pag-ungol at pag-iyak. Tumingin si Mang Nestor sa kanyang mga mata, ngunit walang paraan para sigawan si Marte Pinin ng may pamumula, tama na.
Hindi masyadong nakakahiya, bumalik na sa ating bahay. Hindi nakinig si Marte Pinyin, hindi na ako babalik sa dati kong bahay. Gusto kong manirahan sa isang vilya. Ito ang aking vilya. Na-snap. Ang balisang Mang Nestor ay direktang hinampas si Marte Pinyin, nanginginig ang buong katawan, Marte Pinyin, Martha, maraming beses na akong nagbabala noon, hindi ka nakikinig, ngayon ikaw ang ganap na may pananagutan dito. Hindi ka na bumalik, gawin mo. Ikaw. Okay, babalik ako. Pagkatapos ng lahat, direktang ibinaling ni Mang Nestor ang kanyang ulo at sinundan ng umaandar na sasakyan. Sa pasukan ng malaking vilya, nanatili si Marte Pinyin, at may ilang mga gwardya na nagbabantay sa gate. Ang pagpayag sa kanya na makalusot ay hindi makakatulong. Sa huli, nakilala ito ni Marte Pinyin at umalis na may galit at ayaw na tingin. Gayunpaman, nag-iwan pa rin siya ng isang pangungusap, Andrew Cheng, hintayin mo ako. Isang araw sa madaling panahon, gusto kong lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Dito, galit na bumalik si Marte Pinyin sa lumang bahay ng pamilya Yang. Andrew Cheng kahit na sa kanyang sarili. Hindi siya mapapatawad ng matandang babae. Maya-maya, may lumapit sa pinto. Dalawang bodyguard na naka-black suit ang sumugod, natakot si Marte Pinyin at sumigaw, kayong mga lalaki, ano ang gusto ninyong gawin? Pagkatapos, Dudo high-heeled na sapatos, isang eleganteng figure ang lumitaw sa pintuan ng lumang bahay ni Yang. Helen Jing. Kahanga-hanga pa rin ang kanyang hitsura, nakasuot ng puting mahabang damit, nakabalot ng maliit na kapa, at nakasuot ng salaming pang-araw, ang buong pagkatao ay parang isang malamig na iceberg. Ginang. Jing. Mrs. Jing. Nakita ni Marte Pinyin si Helen Jing saglit, pagkatapos ay nagpayo, at direktang ibinaba ang kanyang ulo. Pumasok si Helen Jing at naglakad-lakad, saglit na tiningnan ito, at pagkatapos ay sinabi kay Marte Pinyin na may malamig na mukha, gusto kong gawin mo ang isang bagay para sa akin, at kapag ito ay tapos na, ang Villa Palace 1 ay magiging sa iyo. Kabanata 412. Sa madaling salita, lumamig na ang temperatura sa loob ng silid. Si Marte Pinyin ay nataranta at muling iinom ng gamot. Hindi, Mrs. Jing? Natatakot ako na hindi ito gagana. Noong nakaraan. Natuklasan ako ni Andrew Cheng noong nakaraan, at ako. Hindi ito sinuportahan ni Marte Pinyin, at 100 beses lang tumanggi. Na-snap. Diretso itong sinampal ni Helen Jing, ang mga mata ni Bing Han ay dumaan sa mga salaming pang-araw, malamig na tumitig kay Marte Pinyin, naglalabas ng mapait na lamig, sinabing, hindi mo natapos ang huling bagay, hindi ko hiniling sa iyo na bayaran ang bayarin. Lakas ng loob na tanggihan ang regalo. Sa sandaling ito, tinakpan ni Marte Pinyin ang kanyang mukha, inis ang kanyang ulo, at hindi nang ahas magsalita. Masyadong malakas ang aura ng kabilang partido. Si Helen Jing ay isang maliit na tingin lamang, at si Marte Pinyin ay nanginginig sa malamig na pawis. Ano? Sa wakas, hindi napigilan ni Marte Pinyin ang aura ni Helen Jing at mahinang nagtanong. Bahagyang sinabi ni Helen Jing, kailangan kong malaman ang check-up results ng bata sa tiyan ni Marian Yang sa susunod na pregnancy test. Kung ito ay lalaki, bigyan si Marian Yang ng pagkain. Sa sinabi nito, ang bodyguard sa tabi ni Helen Jing ay direktang naglabas ng isang maliit na kahon at ibinigay ito kay Marte Pinyin. Ang bagay na ito, hindi ito magagawa ni Helen Jing, at hindi rin magagawa ng kanyang mga tao. Si Marte Pinyin lang ang makakagawa nito. Kinuha ni Marte Pinyin ang maliit na kahon at nagtanong, ito. Ano ang laman nito? Mga tablete sa pagpapalaglag. Paanong hindi maintindihan ni Marte Pinyin ang kahulugan ni Helen Jing, anak, gusto niyang ipaglaban ang ari-arian ng kanyang pamilya. Gusto ni Helen Jing na pigilan ni Andrew Cheng ang angkan. Masyadong walang awa ang ganitong klaseng babae. Umiling si Helen Jing at mahinang nagsabi, huwag kang magtanong kung hindi mo dapat itanong, tandaan mo lang, kung ito ay lalaki, hayaan mo lang kainin ito ni Marian Yang. Si Marte Pinyin ay labis na natakot at nalilito, at nagtanong, kung gayon, paano kung ako ay natuklasan ni Andrew Cheng? Kung ganoon ay kumain ka na. Pagkasabi noon, direktang umalis si Helen Jing sa lumang bahay ng pamilya Yang at naglagay ng customized na bersyon ng Rolls-Royce sa labas ng bahay. Si Rose Jing ay naghihintay sa pintuan.
Sa kotse, nagtanong ang pamangking si Rose, "Ma'am, sigurado ka bang gusto mong gawin ito?" Pagkatapos uminom ng gamot, ang batang ipapanganak ni Marian Young ay may deformed at mentally retarded. Tinanggal ni Helen Jing ang kanyang salaming pang-araw, tumingin kay Rose Jing, at sinabing, "Kailan ka nagsimulang magmalasakit kay Marian Young?" Nang marinig ito ni Rose, agad niyang inihingi ng tawad ang kanyang pagkakamali, "Madam, nagkamali ako. Umalis ka na." Nang maglaon, nilisan ng Rolls-Royce ang lumang bahay ng pamilya Young. Sa sandaling ito, sa lumang bahay, nakaupo si Marte Pinyin sa sofa, nakatitig sa maliit na kahon sa coffee table. Nang ito ay nabuksan, sa loob ay isang maliit na bilog na bote ng salamin na may asul na likido sa loob nito. May manual din sa tabi, basta natunaw sa tubig, ipainom ito sa kabilang partido. Gusto mo ba talagang gawin ito? Labis na nalitaw si Marte Pinyin. Si Marian Young ang kanyang anak. Gayunpaman, nang maisip niya ang ginawa ni Andrew Cheng sa kanyang sarili ngayon, puno siya ng galit. Sa oras na ito bumalik si Mang Nestor. Pinananatiling abala ni Marte Pinyin ang mga bagay, at mukhang magnanakaw na may konsensya. Natigilan din si Mang Nestor. Sinulyapan niya si Marte Pinyin na naglalakad patungo sa kusina, at walang sinabi. Kasabay nito ang isang mataas na gusali sa Jinling. Ang Jinling Medical Association ay ang pinakamalaking medical association sa Southern Coastal City. Ang mga pribadong kumpanya ay unti-unting lumaki at may awtoridad na reputasyon sa industriyang medikal at parmasyutiko. Maraming pharmaceutical company at pharmaceutical company ang nakalink sa mga medikal na asosasyon. Kahit na, kung ang isang kumpanya ay maaaring gumawa ng isang partikular na uri ng gamot o magbenta ng isang partikular na uri ng gamot ay nangangailangan ng sertipikasyon at pag-aproba ng medikal na asosasyong ito. Dahil ang kanilang pagkilala ay pagkilala ng industriya. Maraming malalaking kumpanya ng parmasyutiko ang makikipagtulungan sa Jinling Medical Association para sa mga produkto ng kumpanya. Hanggat ang mga bagong gamot ay nakarehistro at na-promote ng Jinling Medical Association, hanggat nakalista ang mga ito, tiyak na magiging patok ang mga ito sa merkado. Ang gusaling ito ay may 40 palapag. Sa loob ng gusali, ang kahangahangang ginto ay makinang at mayroong lahat ng uri ng tao. Isang tipikal na domestic at foreign joint venture company. Smith Carr, Vice-Presidente ng Medical Association ng Pangulo ng Greater China Region. Oo. Sa sandaling nasa opisina, ang lalaking puti ang nakipag-away kay Andrew Cheng noong nakaraan, iyon ay, ang asawa ni Stella Mo. Si Stella Mo ay nasa ngayon din, nakaupo sa kondongan ni Smith, lahat ng uri ng kaakit-akit at mapang-akit ay nagsabi, ang kanyang asawa, gagawin mo lang ba, ito ay para sa akin na mag-export ng masasamang espirito, hindi ba? Ipinakita ni Smith ang kanyang walang magawang mukha, gamit ang hindi karaniwang Mandarin, ang Stella Mo, Bicang Group, sa ibaba ay lahat ng B, ay isa sa iilang malalaking kumpanya sa Shangyang, at malapit na silang magkaroon ng mga bagong gamot na nakalista, ibibigay nila ang propesyon sa medisina ay nagdala ng bagong dugo, at hindi ako makapag-issue ng pagbabawal sa droga para sa kanila dahil sa pribadong awayan, na lumalabag sa aking code of practice. Hindi ako sanay sa Marian Young na iyon. Hindi ba't siya ang naging chairman? No wonder na paalang ang araw na iyon. 10,000 Stella Mo ang hindi sumang-ayon at bumaba mula kay Smith. Kinasusuklaman niya at sinabi, dapat mo akong tulungan sa bagay na ito, kung hindi, ipapadala ko ang katibayan ng pagdaraya sa pagitan mo at ng mga goblin sa asosasyon sa iyong grupo ng trabaho. Nagalit si Smith at namula at sinabing, Stella, iniimbestigahan mo ba ako? Si Stella Mo ay ganap na hindi pinapansin, maaari kong baliwalain ang iyong pribadong buhay, ngunit kailangan mo akong tulungan sa bagay na ito, kahit nabigyan mo sila ng lisensya mula sa iyong asosasyon, hindi ko kayang tingnan si Marian Young na natigilan. Sumasakit ang ulo ni Smith, at nag-aalala siyang malantad ang kanyang pribadong buhay. Dahil ito ay may kaugnayan sa kanyang panunungkulan bilang presidente ng Greater China. Sa desperasyon, kinailangan ni Smith na sumang-ayon at sinabing, okay, makikipag-ugnayan ako sa branch association sa Shangyang para kanselahin ang kanilang mga kwalifikasyon. Nang marinig ito ni Stella Mo, tumalon siya sa tus at niyakap si Smith ng halik, asawa ko, napakabait mo sa akin at mahal na mahal kita.
Itinulak ng walang magawang mukha ni Smith si Stella, at pagkatapos ay tinawagan ng General Manager ng sangay ng Shanghai Medical Association. Hindi nagtagal, may tinig ng malaking paggalang at paambobola sa telepono, "Mahal na Pangulong Smith, ano ang hinihiling mong gawin ko?" "Homer, I need you to cancel the qualification license of Bicang Group for me," sabi ni Smith. Sa kabilang dulo ng telepono, sa isang opisina, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malaking likod sa kanyang ulo, ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala at nagtanong sa paraang naguguluhan, "President Smith, ang Bicang Group ay walang mga paglabag at masama corporate behaviors. Kinakansela namin ang kanilang lisensya sa kwalipikasyon, hindi ba maganda?" "Homer, no need to ask. Just do it." Ibinaba ni Smith ang kanyang tono, sabay wagayway ng kanyang kamay, at sinabing, "Ikaw lang at ako ang nakakaalam nito. Naiintindihan mo ba? Kailangan kong ihinto ni Bicang ang produksyon sa loob ng 3 buwan." Sumimangot si Mr. Homer Wu, siya ang namamahala sa sangay na kumpanya ng Medical Association of Shangyang, at natural na nauunawaan ang malalaking oportunidad sa negosyo na dinala ni Bicang sa Shangyang. Sa ganitong paraan, ang pagkansela ng lisensya sa kwalipikasyon at ang 3 buwang pagsususpend ng produksyon ay nakamamatay kay Bicang, na ngayon ay nasa hangin at tubig. "President Smith, anong nangyari? Kailangan ko bang kontakin muna ang chairman ng Bicang para makipag-ayos sa iyo?" Tanong ni Mr. Homer Wu. "No. No need, you just do it." Pagkatapos noon, ibinaba ni Smith ang telepono. Umupo si Homer sa kanyang opisina, at nang maabot niya ang isang taong kapantay niya, paanong hindi niya maiintindihan na ang Bicang na ito ay malamang na nasaktan si Smith? Sa kasong ito, si Homer ay may sariling mga ideya. Nang walang karagdagang pag-iisip, mabilis na tinawagan ni Homer ang telepono ng kanyang mga lalaking nasasakupan at sinabing, kanselahin ang permit na ibinigay ng lahat ng asosasyon ng Bicang Group at sabihin sa kanila na ihinto ang produksyon sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos tawagan ito, kinuha ni Homer ang isa pang mobile phone, nag-dial ng numero, sumandal sa swivel chair, at tumawa, "Brother Huang, kailangan ko ng tulong mo para magawa ang isang bagay." May mahinaong boses ng lalaki sa dulo ng telepono, mga 30 o 40 taong gulang, at nagsabi, "Mr. Wu, ano ang iyong ayos? Umaasa ako na mabubuhay ka." "Haha," natawa si Kuya Huang, "ito ang kaso. I have some information here. I need your help to get it online. It is better to raise public opinion." Ngumiti si Homer Wu, nagplano na siya. Dahil ito ay upang gawin ang mga bagay para kay Smith, natural na maging maganda. Hindi sapat na kanselahin ang pahintulot ng asosasyon. Sasamantalahin niya ang pagkakataon na kaladkarin si Bicang sa tubig. Dahil ang kumpanya ng kanyang kapatid ay isa ring pharmaceutical company, napigilan ni Bicang. Sinasamantala ang pagkakataong ito, palaging may gustong gawin si Mr. Homer Wu. "Mr. Wu, simple lang. Sa sandaling may padala ang iyong impormasyon, aayusin ko kaagad ang mga tao. Weibo headline Baidu Trains, upang matiyak na ang buong network ay sasabog." Doon, tinapik ni Joel Huang ang kanyang dibdib. "Okay, 200,000 ang deposito. After the event is completed, may 500,000. Babayaran ko lahat ng expenses na kailangang i-promote sa period." Tumawa si Homer Wu. Ibinaba ang telepono, umupo si Homer sa swivel chair at tumingin sa tanawin sa kalye sa labas ng bintana, na may pagngisi sa gilid ng kanyang bibig. Darating ang panahon ng kanyang pamilyang Wu. Sa villa, naglaro si Marian Yang ng butil ng bigas, at biglang nakatanggap ng tawag mula kay Kim Chian. "Miss Yang, may nangyari. Kinansela ng sangay ng Medical Association ang qualification license ng kumpanya natin at inutusan kaming ihinto ang produksyon sa loob ng 3 buwan. Marami sa mga gamot na ibinebenta namin ay naibalik na. Gayun din, ang internet ay puno na ngayon ng mga negatibong pagsusuri sa aming kumpanya, at marami pa ring maling ulat. Maraming mga kasosyo ang gumawa ng problema sa aming kumpanya at humingi ng kabayaran para sa mga liquidated na pinsala." Sa telepono, maraming sinabi si Kim Chian sa isang hininga, labis na balisa, na may umiiyak na tono. Natigilan din si Marian Yang at naaliw, "Huwag kang mag-alala, hayaan mo munang magpakatatag si Director Huang, babalik ako kaagad sa kumpanya."
Pagkababa ng telepono, hindi na makapaghintay si Marian Yang na umalis sa villa na may dalang maliit na trench coat. Sa pintuan, nakasalubong ko lang si Andrew Cheng. Marian, bakit nagmamadali ka sa pag-alis? Nagmamadaling sinabi ni Andrew Cheng si Marian Yang, kaina-hinalang sinabi. May nangyaring mali sa kumpanya. Si Marian Yang ay walang oras para magpaliwanag at umalis. Kumunat ang noo ni Andrew Cheng, may problema ba ang kumpanya? Kabanata 413. Dumating si Marian Yang sa kumpanya at pinamunuan ang pangkalahatang sitwasyon. Ang lupon ng mga direktor ay mapilit din. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ano ang gustong gawin ng sangay ng Medical Association? Kanselahin ang aming mga kwalifikasyon para sa wala. Sino ang nakakaalam? Ngunit narinig ko na tila sinaktan ni Miss Yang ang Jinling Medical Association, at ito ay isang bagay na sadyang hinahanap ng mga tao. Talaga? Bakit hindi ko alam, magbubukas pa ba ang kumpanyang ito? Magkano ang mawawala sa atin kung ihihinto natin ang produksyon sa loob ng 3 buwan? Hindi ba tuluyang nawala ang ating puhunan? Magulo ang buong conference room. Ang mga board member na ito ay puno rin ng mga diskusyon, lahat ng uri ng chismis. Itinulak ang pinto ng meeting room, at si Marian Yang, na nakasuot ng itim na trench coat, ay lumabas sa harap ng lahat at dumiretso sa pangunahing upuan. Mas maliit din ang ingay sa conference room. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay hindi pa rin nasisiyahan at nagsabi, Miss Yang, paano mo nakikitang nalutas ang bagay na ito? Ito ay nakamamatay kay Bikang, at ang isang solusyon ay dapat gawin sa lalong madaling panahon. Oo Miss Yang, ang perang ipinuhunan natin ay hindi maaaring palutangin. Gusto kong makipag-ugnayan ng mabilis kay President Wu ng Medical Association Branch. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, umupo at makipag-usap. Bigla-bigla na naman ang mga direktor na nagpahayag ng kani-kanilang opinyon. Kumunat ang noo ni Marian Yang at sinabi sa malamig na boses, okay, huwag kayong mag-away, gagawin ko ang buong responsibilidad para sa bagay na ito. Ako na ang bahala sa usapin ng Medical Association Branch, at wala na ang lahat. Alam ni Marian Yang na sa oras na ito, ang lahat ay hindi dapat payagang maging magulo. Napakaraming tao ang walang kwenta kapag magkasama. Gayunpaman, palaging napakaraming clown na tumatalon sa sinag, natatayo at direktang target si Marian Yang na may malamig na boses, Miss Yang, sa palagay ko ang bagay na ito ay hindi napakadaling lutisin, dapat kang mangako sa amin. Kung hindi mo ito malutas, dapat bang ikaw ang maging chairman ng lupon? Oo babae ang namamahala, itong Bikang ay matatapos din mamaya. Sa boses ng mga taong ito, napag-usapan din ng ilan sa mga natitirang miyembro ng Board of Directors. Magulo ang eksena. Kinaladkad ni Marian Yang ang kanyang mga kamao, nanlamig ang kanyang mga mata, at sinabi sa kanila, magsipanatag kayo, tiyak na malulutas ko ang bagay na ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tahimik ang buong silid ng pagpupulong, ngunit hindi nagtagal, lumitaw muli ang mga nakakatawang salita. Miss Yang? Hindi naman sa wala kaming tiwala sa iyo, wala ka lang sinasabi, at mahirap kaming maniwala. Oo, napakalaking grupo ni Bikang, ngayon napakaraming tao ang nakatitig, isa kang babae na namamahala sa ganoong kalaking kumpanya, siguradong hindi madali. Nakikita ko iyon, mas mabuting kunin ang pagkakataong ito, magbitiw ka sa ang posisyon ng chairman, kami ang pipili ng isang papalit sa iyo. Lalong nanlamig ang mukha ni Marian Yang. Alam niya na nang dumating ang mga taong ito upang mamuhunan sa Bikang, may iba't ibang layunin ang ilang tao. Kahit lunukin si Bikang. Ngayon, ang mga taong ito ay sa wakas ay nagpapakita ng kanilang tunay na kulay. Basta Miss Yang, hindi mo basta-basta masasabi, kung hindi natin ito malulutas, kailangan ba nating samahan ka sa pagkabangkarote? Huminga ng malalim si Marian Yang at nakaramdam ng matinding pressure, ngunit nangako, okay, hindi ko malulutas ang bagay na ito. Magbibitiw ako bilang chairman. Okay, may lakas ng loob si Miss Yang, then we will wait. Sa pangunguna ni Mr. Tai, pumalakpak siya, na may panunuya sa kanyang mukha. Pero, huminto si Marian Yang at nagsabi, kung malulutas ang problema sa pagkakataong ito, ano ang gagawin mo, Mr. Tai? Pagkatapos ay tumawa si Mr. Tai at sinabing, kung gayon, humihingi ako ng tawad sa iyo, at umalis ka na sa Bikang. Mabuti, sabi ni Marian Yang.
Pagkatapos ng lahat, ang maliit na grupo ng mga miyembro ng board na pinamumunuan ni Mr. Tai ay umalis sa meeting room na may kasiyahan. Ang iba pa sa mga tao ay umiling ng walang magawa at sinabing, Miss Yang, halatang pinaayos ka nila. Ngumiti si Marian Yang at sinabing, okay lang, hahanap ako ng paraan. Ilang beses ding nagkatinginan ang iba pang board members, at saka walang magawang lumabas ng meeting room. Si Miss Kim Chien ay tumingin sa isang tabi, labis na hindi nasisiyahan at sinabi, Miss Yang, ang mga taong ito ay masyadong kasuklam-suklam, at gusto lang nilang itaboy ka sa kumpanya. Si Kim Chien ay labis na nagalit at nagdalamhati kay Marian Yang. Malamig ang mukha ni Marian Yang at ngumiti siya, na nagsasabing, alam ko na ang mahalaga ngayon ay lutisin ang kasalukuyang mga paghihirap. Tumango si Kim Chien, pagkatapos ay iniabot ang pad at sinabing, Miss Yang, lahat ito ay mga chismis at panloloko laban sa amin sa internet. Ngayon ay baliw na ang pagtatalo ni Weibo at Tochow, lahat ay pumupuna sa aming kumpanya. Tumingin si Marian Yang sa mga paksa sa Weibo at hinanap ang nangungunang 10. Apat sa kanila ay lahat ay may kaugnayan kay Bikang, pati na rin sa kanya. Mag-click sa loob para makita, lahat ng uri ng hindi magandang tingnan na pagmumura. Karahasan sa cyber. Ito ay isang organisado at nakaplanong aksyon laban kay Bikang. Alam ni Marian Yang na ang kalaban sa likod nito ay medyo nakakalito. Makipag-ugnayan sa Departamento ng Relasyon sa Publiko upang harapin muna ito upang mabawasan ang negatibong epekto. Bilang karagdagan, maghanap ng isang koponan at gumamit ng mga katotohanan upang masira ang kanilang mga alingawngaw. Si Marian Yang ay nagkaroon ng ilang pananakit ng ulo at kawalan ng katiyakan. Mabuti, sabi ni Miss Kim Chien, at saka nagmamadaling lumabas ng meeting room. Si Marian Yang ay naiwan mag-isa sa malaking conference room. Hindi niya alam kung kaya niyang labanan ang kapangyarihan ng internet. Ang huling insidente ay dahil sa malakas na pamumuhunan ng Rise Angel Investment Group na nagpabago sa direksyon ng opinyon ng publiko. Hinahanap mo si Andrew Cheng. Nag-alinlangan si Marian Yang, ayaw niyang umasa kay Andrew Cheng para lutisin ang problema sa bawat pagkakataon. Ayaw niyang maging vase. Hindi nagtagal ay lumitaw si Andrew Cheng sa kumpanya. My wife? Anong nangyari? Pumasok si Andrew Cheng sa opisina ng direktor at nakita ang malungkot na mukha ni Marian Yang, alam niyang lumalaki ang mga bagay. Nang makita ni Marian Yang si Andrew Cheng na paparating, bahagya siyang ngumiti at sinabing, wala, maliit na bagay lang itong kinakaharap ko. Paano na? Tanong ni Andrew Cheng. Umiling si Marian Yang at sinabing, kinansela ng sangay ng asosasyong medikal ang aming mga kwalifikasyon at inutusan kaming ihinto ang produksyon sa loob ng 3 buwan, ngunit hindi mo kailangang mag-alala. Nag-iisip ako ng paraan. Ang homeroo ng sangay, ako rin alam ko na, mamaya ko na siya tanungin tungkol sa sitwasyon. Nakikita ni Andrew Cheng na gustong lutisin ito ni Marian Yang ng mag-isa, at ayaw niyang tumulong siya. Kaya mo ba mag-isa? Nagbasa ako ng balita sa internet. Dapat medyo mahirap itong hawakan. Si Andrew Cheng ay nag-aalala. Tumango si Marian Yang, tumayo at hinawakan ang braso ni Andrew Cheng, at sinabing, aking asawa, alam kong gusto mo akong tulungan, ngunit hayaan mo akong hawakan ang bagay na ito. Nangako na ako sa board of directors ng kumpanya ngayon. Nag-isip sandali si Andrew Cheng at sinabing, bueno, kung mayroong anumang bagay na hindi malulutas, mangyaring makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Malawak ang ngiti sa bibig ni Marian Yang, na nagsasabing, maaari ka bang magkaroon ng paraan tungkol sa medikal na asosasyon? Siguro. Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng. Hindi tumanggi si Marian Yang, ngunit medyo naguguluhan siya. Dahil, sa pagkakataong ito, hindi lang pera, kundi network at background din. Sa sandaling kanselahin ng asosasyong medikal ang mga kwalifikasyon nito, hindi na posibleng bilhin muli ang anumang halaga ng pera. May solusyon kaya si Andrew Cheng? Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Nag-aalangan na tanong ni Andrew Cheng kay Marian Yang. Umiling si Marian Yang at nakangiting sinabi, bueno, naniniwala ako sa iyo, ngunit hayaan mo akong ayusin ito sa aking sarili. Nagkibit balikat si Andrew Cheng, alam na naniniwala si Marian Yang na sarili niya ang kinakain niya. Not to mention. Pagkatapos ng halos 10 minutong pag-upo, binalaan ni Andrew Cheng si Marian Yang na bigyang pansin ang iba pa bago umalis sa kumpanya.
Sa pagbabalik tanaw sa mansyon sa likod niya at sa may ilaw na bintana, walang magawa si Andrew Cheng. Masyadong malakas ang asawa ko. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mobile phone at tinawagan si Oliver Lee, na nagsasabing, Oliver Lee, tulungan mo akong suriin kung sino ang tao sa likod ng opinyon ng publiko tungkol kay Bikang Online. Mr. Cheng, check ko agad. Sa telepono, magalang na ibinaba ni Oliver Lee ang tawag. Makalipas ang kalahating oras, umupo si Andrew Cheng sa opisina ng Oliver Lee Company. Ang katok sa pinto. Hindi ibang tao ang pumasok, si Chan Anan, ang may kakayahang opisyal ni Oliver Lee. Mr. Chen, Mr. Zing is good. Magalang nang umiti si Miss Chan, tinakpan ang kanyang kapatid na si Fanner, ng mahahabang binti, B-waisted hips, at mapagmataas na figure. Ito dapat ang diyosa sa mata ng maraming lalaki, may kakayahan at matalino. Manager Chan, long time no see. Ngumiti si Andrew Cheng. Nagustuhan niya ang estilo ng pag-arte ni Miss Chan. Si Oliver Lee ay nakatayo sa gilid, tahimik na nanunood at hindi nagsasalita. Kung hindi kasal si Mr. Chen, talagang willing siyang ibigay si Miss Chan kay Mr. Chen. Paano ito nahanap? Binuksan din ni Andrew Cheng ang pinto at direktang nagtanong. Mr. Chen, nalaman ko ang tungkol sa hindi totoong opinyon ng publiko at mga chismis laban kina Bikang at Mrs. Cheng. Ito ay ganap na dahil may kumokontrol sa opinyon ng publiko. Ang kabilang partido ay isa ring local entertainment company. Mayroon itong super team experience, maraming bituin at ang maiinit na paghahanap sa mga balita ay mula sa kanilang sulat kamay. Mabagal na sabi ni Miss Chan, at sabay abot ng impormasyon kay Andrew Cheng. Sino te? Tanong ni Andrew Cheng. Boway Media Co. Limited. Ang aktwal na may hawak na tao ay si Mr. Joel Huang, maraming entertainment breaking big verses sa ilalim ng kanilang kontrol, at itong breaking big news ni Bikang at Mrs. Cheng ay lahat ng kanilang kumpanya. Si Miss Chan, ay naiprint na ang mga screenshot sa internet. Joel Huang. Kumunat ang noo ni Andrew Cheng. Marami sa mga kumpanya sa industriya ng entertainment ang nakaligtas sa haka-haka. Ang maiinit na paghahanap ng maraming domestic celebrity ay karaniwang inilunsad ng naturang mga negosyo. Sa isang mainit na hype sa paghahanap, maaari silang kumita ng daan-daang milyon. Katulad nitong nakalipas na panahon, ang mainit na paghahanap ng 100 million repost na rap stars ng sikat na network ay inilunsad ng naturang kumpanya. Mr. Cheng? Ang kumpanyang ito ay gumawa ng napakaraming itim na pera, mayroon itong maraming itim na materyal mismo, at gumawa ng maraming maruruming bagay. Walang punto. Natatakot ako na nakatanggap sila ng maraming opinyon tungkol sa Bikang sa pagkakataong ito. Nagpatuloy si Miss Chan. Si Andrew Cheng ay nagsindi ng sigarilyo, ngini siya ng gilid ng kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay hindi nasisiyahan kay Hanmang, ay nagsabi, walang punto, kaya hindi ako magiging malambot kapag nakikitungo dito. Dare to move my wife a hair, it is offending my bottom line. Kabanata 414. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Miss Chan. Naiintindihan niya na si Marian Young ay ganap na hindi mahipo sa puso ni Mr. Cheng. Masyadong masaya ang ganyang babae. Si Mr. Cheng ay umaalalay at tumutulong sa kanyang likuran, at si Miss Chan ay nakakaramdam pa nga ng inggit at inggit. Ngunit naunawaan niya na sa mata ni Mr. Cheng, si Marian Young ang lahat. Kahit na ibinigay niya sa kanya ang kanyang katawan sa walang kabuluhan, hindi siya makakakuha ng anumang pansin. Mr. Cheng, paano tayo lalaban sa susunod? Alam na galit si Andrew Cheng kay Joel Huang, alam ni Miss Chan na ang industriya ng entertainment gossip ng Shangyang ay natatakot na malilinas ito ng dugo. Huminga si Andrew Cheng at nagliwanag, na may lamig sa kanyang mga mata, hanapan ako ng 100 nauugnay na V-account at mga katulong na may kaugnayan sa pananalapi at pananalapi. Maging mabilis at kumilos ngayong gabi. Mr. Cheng, gusto mo? Laking gulat ni Miss Chan. Tila pupuntiryahin ni Mr. Cheng si Joel Huang. Hindi ba nila kontrolin ang online na opinyon ng publiko, pagkatapos ay babalik ako sa kanila gamit ang sarili kong paraan ng pamumuhay, at hayaan silang makita kung ano ang tunay na internet navy. Mr. Cheng, aayusin ko agad. Malakas na tumango si Miss Chan, at may pakiramdam na kumukulo ang dugo sa kanyang puso.
Tumayo siya, bahagyang sumandal kay Oliver Lee, at lumabas. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan si Miss Chan sa account ng isa sa 100 kilala at kilalang V account sa industriya. Ang mga malalaking V na ito ay hindi kinakailangan sa Shangyang. Ngunit sa ngayon, sa kumpanya ni Oliver Lee, sa silid ng pagpupulong ng chairman, na sumasaklaw sa isang lugar na daan-daang metro kwadrado, isang pader ng mga electronic screen ang lahat ay mga square grid shot, siksikan. Ang iba ay sunod-sunod na nasa linya para i-debug ang lens. 5 o 6 na pong parisukat. Ito ay tungkol sa online media. Sa opisina, mayroon ding 30 o 40 tao, lalaki at babae, na may notebook sa harap ng mesa. Marami ring mga katulong, na pumapasok at lumalabas, mukhang napaka-busy. Napapaligiran ng mga pader, ang mga nakatayong bodyguard na inayos ni Oliver Lee ay pumipigil sa pagtagas ng impormasyon. Ang mga taong ito ay kilalang-kilalang Big V sa internet, na may milyon-milyong tagahanga. Sa sandaling ito, lahat sila ay nagtipon sa isang conference room, at may pakiramdam na magsisimula ang isang digmaan. Bukod dito, nakatayo ang lahat. Tumayo si Andrew Cheng sa trono at magalang na tumayo sina Oliver Lee at Miss Mardi Chan. Tumalikod siya sa karamihan at tiningnan ang frame by frame. Lahat ay nagpipigil ng hininga, at marami sa kanila ang nakakakilala kay Oliver Lee. Ang isang sikat na kapatid sa Shangyang ay talagang tatabi sa binata ng may paggalang. Ito ay hindi kapani-paniwala. Lahat ay may pagdududa, ngunit hindi sila nang ahas magtanong. Pansamantala silang lahat ay inayos, at isang pangkat ng mga bodyguard na nakaitim na suit ang pumasok sa kanilang mga tahanan o kumpanya at pansamantalang hiniling ang mga ito. 5 milyong tao. Ibig sabihin, sa paghahandang ito, ang paghaharap sa opinyon ng publiko sa internet, si Andrew Cheng ay nakabuo ng 500 milyon. Basagin ang pera. Si Andrew Cheng ay hindi kailanman natakot sa sinuman. Kahit na sino ang nasa kabaligtaran, sa ilalim ng ganoong dami, ito ay ganap na natapos. Simulan na natin. Walang pakialam na sabi ni Andrew Cheng, na may lamig sa kanyang mga mata. Sa utos niya, naging abala ang buong conference room, pati na ang malaking V sa likod ng kamera. Sa loob lamang ng 3 minuto, ang nangungunang 10 tsismis tungkol kina Bikang at Marianyang ay inalis. Ang milyon-milyong mainit na data sa paghahanap ay bumabagsak pa rin. Ang bilis na nakikita ng mata ay bumaba mula sa ilang milyon hanggang sa ilang daang libo, at pagkatapos ay bumagsak ito sa nangungunang 10. Ang eksenang ito ay nakakuha ng atensyon ng mga netizen sa buong mainit na paghahanap. Dahil ang mga ganitong operasyon ay hindi karaniwan. Maraming netizens ang may wait-and-see attitude. Kasabay nito, sa isang mansyon sa Shangyang, isang pribadong opisina. Matingkad ang ilaw sa buong mansyon, at mahigit 100 tao ang abala. Bawi Media, pribadong mansyon at lugar ng opisina ni Joel Huang. Sa ngayon, tiningnan ni Joel Huang ang 2 milyong paglilipat na kara-rating lang ng bangko, at napakasaya. Napakaganda ng negosyo ni Homer Wo kaya nakakuha siya ng mainit na paghahanap sa ilang minuto. Casual niyang niyakap ang isang mainit na maliit na sikreto at hinalikan siya, bukas, ilabas ka para bumili ng mga bag. Oh, Mr. Huang, ikaw ay mabuti o masama? Bulong ng munting sikreto, nakasuot ng itim na professional suit at nakabalot ng itim na seda. Ngunit biglang, itinulak ang pinto ng kwarto. Mr. Huang, hindi maganda. Nawala ang aming mainit na paghahanap. Ang dumating ay isang lalaking clerk na may salamin, hanfeng, at may kakayahang veterano ni Joel Huang. 10 taon na siya sa entertainment industry, at matagal na siyang handy. Gayunpaman, ang eksena ng mainit na paghahanap ay nagulat lamang sa kanya. 5 maiinit na paghahanap, na may bilis na nakikita ng mata, direktang bumaba mula sa milyon-milyong init hanggang sa daan-daang libo. Takot. Masyadong nakakatakot. Ang mga tao sa likod ng operasyong ito ay tiyak na may malaking pondo, at isang malaking bilang ng mga tao ang lumilihis at gumagabay. Anong mainit? Si Joel Huang ay hindi isang taong walang kakayahan, napansin niya ang masasamang bagay sa unang pagkakataon. Tinapik-tapik niya ang B-waist at balakang ni Miss Chan, pinababa siya. Ang mga maiinit na paghahanap tungkol kay Bikang at Marianyang na naging main item natin ngayon ay ibinaba. Sinabi ni Hanfeng ang malamig na pawis sa kanyang noo. Dapat sa Public Relations Department ni Bikang ang nag-handle.
Kung magpanik ka, tapos ay top up mo, di ba pera lang, 1 million. Ikinawi ni Joel Huang ang isang malaking kamay, ang kanyang mukha ay puno ng self-channel. Gayunpaman, ang tugon ni Bikang ay medyo mabilis. Mukhang hindi incompetent si Marian Yang. Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap ni Han Feng ay nagpamangha kay Joel Huang. Hindi, Mr. Huang? Lahat ng 5 maiinit na paghahanap ay bumaba sa 20, natataas, hindi bababa sa 5 milyon. Ano? Nagpanik si Joel Huang, umupo na abala, nag-click sa webpage, nag-browse sa mainit na paghahanap, at agad na nabigla. Sapagkat, nalaman niya na ang mga maiinit na paghahanap na iyon ay hindi naman maiinit na paghahanap. Ang buong network, ang mga chismis tungkol kina Bikang at si Marian Yang, ay nabura sa sobrang bilis. Grabe! Darating ang kabilang party. Ang ganitong paraan ay imposible nang walang pakikipagtulungan ng libu-libong mga gumagamit ng internet. Sa madaling salita, hindi masusukat ang bilang ng hukbong pandagat ng mga kalaban. Mr. Huang, anong gagawin natin? Namuhunan na ng dugo si Bikang. Sinabi ni Han Feng na may malungkot na mukha, kung lalaban ito sa kanila, gagastos tayo ng hindi bababa sa isa pang 10 milyon. Nanlamig ang mukha ni Joel Huang at umawang ang kanyang bibig. Gayon din sa pagpupulong na ito, nagring ang telepono, si Mr. Wu iyon. Hello? President Wu? Ano ang problema? Kinuha ito ni Joel Huang at ngumiti. Joel Huang. Ano ang nangyari sa iyo at bakit nahulog ang mainit na paghahanap? Sa kabilang side ng phone, grabe swear. Mr. Wu? Don't worry, may konting problema. Yung other party, naghahanap din ng public relations. Kami, medyo may problema kami sa pondo. Si Joel Huang ay isang matandang soro. Hindi siya nagsasalita ng malinaw, ngunit napakalinaw niya. Wala akong pakialam kung magkano ang pera ko. Ibigay mo sa akin ang mainit na paghahanap. Sigaw ni Homer Wu na mukhang galit na galit. Na-snap. Ibinaba ang telepono. Sa opisina ng General Manager ng Medical Association Branch, si Homer Wu ay naninigarilyo, nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa gabi sa labas, mukhang inis na inis. Sa opisina, may isa pang lalaking nakasuot at leather suit. Si Handy Wu, kapatid ni Homer Wu, ay isang kumpanya ng parmasyutiko sa ilalim ng kanyang mga kamay. Anong sitwasyon? Tinitigan ni Mr. Handy Wu ang telepono, malamig ang mukha, nakakunot ang noo. Relax, ako na ang bahala. Kailangan mo lang maghanda para palitan si Bikang at makuha ang kwalipikasyon para sa pagbebenta ng bagong gamot. Sa pagkakataong ito, ang Shangyang Pharmaceutical Industry ay pagmamay-ari ng ating mga kapatid na Wu. Malamig na sabi ni Homer Wu, malamig ang mukha. Kasabay nito, ang isang abalang grupo ng 7 o 8 tao sa conference room ng chairman ng Bikang Group ay kinakabahan na humarap sa online na pampublikong opinyon. Bigla. Miss Yang? Tingnan mo, tapos na ang mainit nating paghahanap. Kinakabahang sigaw ng isang empleyado, sabay turo sa screen ng computer. Si Marian Yang ay may hawak na tasa ng kape sa sandaling ito, at sa sandaling marinig niya ito, agad siyang lumapit. Ang nangungunang 10 o 5 chismis at opinyon ng publiko tungkol kay Bikang at sa kanyang sarili ay talagang nahulog sa bilis na nakikita ng mata. May ngiti sa gilid ng kanyang bibig, tinapik ni Marian Yang ang balikat ng lalaking tauhan at ngumiti, napakagaling, halika na. Nasa gilid si Miss Kim Chian, at sumasayaw siya sa tuwa. Naiyak din sa sobrang saya ang ilan pang empleyadong lalaki at babae. Gayunpaman, ang isa sa mga batang lalaki na nakasuot ng gintong wire na salamin ay malinaw na tagapamahala ng Departamento ng Relasyon sa Publiko. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay medyo naguguluhan at naguguluhan, Miss Yang, ang mainit na paghahanap na ito ay hindi atin. Hindi. Sumimangot si Miss Yang, mataimtim na nakatingin sa manager, at nagtanong, sigurado ka ba? Ang lalaking manager ay tumango at seryosong nagsabi, ang volume na ito ay hindi isang bagay na maaaring kumpletuhin ng iilan sa atin. Ito ay ilang milyong init. Tiningnan ko ito, at nahulog ito sa daan-daang libo sa wala pang 10 minuto. Ang taong nagmamanipula sa kanila ay namuhunan ng hindi bababa sa 10 milyong dolyar at gumamit ng maraming puwersa ng hukbong dagat, hindi bababa sa 6 na numero.
Ang lalaking manager ay walang pigil na umiling, puno ng paghanga at pagkabigla, at nagsabi, nakakatakot. Ang ganoong paraan, hindi pa naririnig, ay ang pinakamabilis na bilis ng pagproseso kailanman sa mainit na paghahanap. Nang marinig ito, naging mas solemn na ang ekspresyon ni Marian Yang. Kung hindi ito sa kanya, sino kaya ito? Sino ang tumutulong sa iyong sarili ng palihim? Gayunpaman, sa oras na ito dumating ang tawag ni Andrew Cheng. Natigilan si Marian Yang. Pagkatapos kumonekta, ang unang pangungusap ay nagtanong, Andrew Cheng, ginawa mo ba ito? Kabanata 415. Si Andrew Cheng ay napakalma dito at ngumiti, asawa, ano ang mali? Nakikita ko na ang lahat ng maiinit na paghahanap tungkol sa iyo sa internet ay bumaba. Hayaan akong magtanong kung may kailangan akong gawin. Hindi umamin si Andrew Cheng. Dahil alam niyang ayaw tulungan ni Marian Yang ang kanyang sarili. Siya ay isang malakas na babae at gustong lutisin ang ilang mga problema sa kanyang sarili. Ang mga kilay ni Marian Yang ay halatang medyo hindi inaasahan, hindi si Andrew Cheng, sino kaya ito? Oh, alam ko na ang Departamento ng Relasyon sa Publiko ng kumpanya ay nakikitungo dito. Ngumiti si Marian Yang, hindi masyadong natural ang ekspresyon ng kanyang mukha. Okay. Kung may kailangan ka, please contact me anytime, I can help you. Pagkatapos ay ibinaba ni Andrew Cheng ang telepono. Ang mga kamay ni Marian Yang ay nag-cross sa kanyang dibdib at ang kanyang mukha ay naging mas kainahinala, at paulit-ulit niyang tinanong, sigurado ka bang hindi tayo nakikitungo sa mga relasyon sa publiko? Itinulak ng lalaking manager ang kanyang salamin at sinabing, hindi, napakalakas ng tao o koponan sa likod ng mga eksena, at ang mga pondo at koneksyon ay lampas sa aming kontrol. Ito pa lang, nabagsakan na ito ng 10 milyon. Tahimik na tumango si Marian Yang, patuloy na iniisip, sino kaya ang tutulong sa sarili? Miss Yang? Kaibigan mo ba ito? Natatakot ako na ang ganitong paraan ay para lamang sa mga makapangyarihang tao sa industriya ng entertainment. Sabi ulit ng lalaking manager. Ngumiti si Marian Yang at sinabing, dapat, ipagpatuloy ang paggawa ng mga bagay at tingnan kung ano ang susunod nilang gagawin. Gayon din, alamin kung sino ang ginagawa ng kabilang partido sa lalong madaling panahon. Kung maaari kang magsalita, kung ikaw hindi maaaring makipag-usap tungkol sa relasyon sa publiko, makipag-usap sa. Sa pagtingin sa mansyon, si Joel Huang ay puno ng galit sa sandaling iyon. Damn it! Ang paraan ng kabilang partido ay walang katapusang, masyadong mabilis. Hindi lamang ang kanyang mainit na paghahanap ay binawi, ngunit kahit na ang mainit na paghahanap na inihanda ko ay ibinaba sa ilang minuto. Hindi talaga kalaban. Si Joel Huang ngayon ay may pakiramdam ng pagsuntok sa bulak. Nakakakilabot. Nag-swipe siya sa buong web at nakita ang lahat ng papuri ng malaking V-Media para kina Bikang at Marian Yang. Kahit na ang video ng lola ni Marian Yang na tumatawid sa kalsada ay inilabas, na umani ng maraming papuri. Yaong mga walang pag-aalinlangan na kumakain ng melon ay hawak na ngayon ang malaking pakwan, at masaya silang nagtap sa keyboard at naglalathala ng sarili nilang mga komento. Naghinala si Joel Huang sa kanyang sarili sa unang pagkakataon. Ikaw ba ay matanda na at hindi nakakaintindi ng internet? Makipag-ugnayan sa higit pang mga mandaragat at keyboardmen, at sabihin na ang isang komento ay idinaragdag sa 2 sentimo, at ang isang orihinal na post ay 5 sentimo. Si Joel Huang ay nasusunog, ito ay isang digmaan. Isang digmaan sa pagitan ng online na pampublikong opinyon at hukbong dagat. Ayaw niyang magpatalo. Titignan ko. Ano ang nasa likod ng lalaking iyon ay isang Diyos. Gaano kalaki ang katawan na kayang paglaruan ako? Well, mas mabuti pa ba ito kaysa sa pera? Pinatay ka ni Laozi. Nagalit si Joel Huang, ang kanyang mga mata ay bumubulas ng galit. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang trono bilang isa sa 12 emperador. Ang 12 Emperors of Entertainment ay ang kolektibong pangalan ng 12 breaking news sa entertainment industry. Ang mga taong ito, na may sarili nilang mga kumpanya at grupo, ay madalas na lihim na sumusunod sa mga pribadong buhay at schedule ng mga kilalang tao, at pagkatapos ay gumagawa ng maiinit na paksa. Ang mga paksa tulad ng pagkadiskaril ng celebrity, diborsyo, at Shaosan ay nagmula sa mga taong ito. Bakit? Dahil sa kompetisyon, dahil sa pera.
Tsaka, makipag-ugnayan sa akin sa malaking V na nagpost sa ngalan ni Bikang, at sabihing si Joel Huang hayaan silang huminto. Kung hindi ka sumasang-ayon, sabihin sa kanila, sa bilog na ito, huwag mong isipin na makihalubilo. Malamig na sabi ni Joel Huang. Nakita rin niya na hinuhugasan ng Big V na may mahigit 1 milyong fans si Bikang para ibalik ang realidad. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos lumabas si Han Feng, tumakbo siya pabalik na pawisan at kinakabahang nagsabi, "Hindi, Mr. Huang, mainit na paghahanap, kahit na ang mga post na ipinadala namin ay agad na na-clear, at ang kabilang partido ay malinaw na kinokontrol ang maraming mga platform. At ang Big V accounts na itinatago natin, 10 buwan nang na-block, bawal ng 1 buwan. Tsaka tinanggihan kami ng malaking V dahil sa nangyari para kay Bikang. General Huang, kami. Natalo kami sa pagkakataong ito." Ayaw aminin ni Han Feng ang pagkatalo, ngunit nakikita na ang mga katotohanan. Kahit gaano karaming mga komento sa post ang ipinadala, ang mga ito ay tinanggal. Kahit na ang kanilang mga account ay na-block. Maaaring isipin ng isa kung gaano kalaki ang mga paraan ng kabilang partido. Natarante si Joel Huang, sumimangot, at pinutol ang mesa at sinabing, "Smash. Basagin ng pera. Taasan ng presyo sa 20 milyon. Mr. Huang, walang pagkakataon. Ang kabilang partido ay nakapasok na ng hindi bababa sa 50 milyon. Gusto naming lumaban. Kailangan namin ang numerong ito." Itinaas ni Han Feng ang isang daliri. 100 milyon. Diretso na umupo si Joel Huang sa boss chair, paano ito? Napakalakas ba ng relasyon sa publiko ni Bikang? Desperado na talaga. 1 bilyon. Makukuha ba ito ni Joel Huang? Hindi mailabas. Gusto niyang tanungin si Homer Wu. Gayunpaman, 5 minuto lang ang nakalipas, sa conference room ni Oliver Lee. Si Andrew Cheng ay nakatayong walang pakialam sa harap ng mga bintanang mula sahig hanggang kisame ang taas habang ang mga kamay ay nasa bulsa ng pantalon, pinapanood ang mga neon na ilaw na umaagos mula sa bintana at ang matataas na gusali. Sa likod niya, naglakad si Miss Chan na may magagandang hakbang, inabot sa kanya ang isang tasa ng kape, at ngumiti ng kaakit-akit, "Mr. Cheng, pwede ka nang magsimula." Kinuha ni Andrew Cheng ang kape, tumalikod, at tumingin sa entertainment V ng 12-dosenang tao sa conference room, pati na rin ang 12-dosenang mukha sa likod ng electronic screen. Magsimula, ipadama sa kanila ang tunay na kapangyarihan ng network. Ngumisi si Andrew Cheng. Bumaba na ang boses, at ang mga malalaking V-intensive ay magpapadala ng mga inihandang post, video, at iba pa. Sa mga batch, maaaring isipin ng isa. Sa isang iglap, ang mainit na paghahanap ay ang maruming balita ng Bawi Media at Joel Huang. Ano ang hawak ng mga blogger sa maruming kadena ng industriya? Kung ano ang pinagsipikan ng mga blogger sa thesis ng founder. Ang nadiskerel ni Joel Huang, karahasan sa tahanan. Sa isang iglap, online, ang napakalaking kapangyarihan ay naging media at itim na material ni Joel Huang. Gaano ito kainit? Ang nangungunang 10 mainit na paghahanap ay tungkol kay Bawi Media at Joel Huang, at ang bawat isa ay sinusundan ng salitang, "burst." Kahit na ang Bawi server ay ganap na down. Ang mga programmer ng Bawi ay nagpost din ng isang pang-emergency na blog na nagsasabing, "agarang paghawak. Palakihin ang server." Ang huling pagkakataon na ang sitwasyong ito ay isang tiyak na linya ng pag-aasawa at diborsyo. Nakakakilabot. Matapos ang lahat ng ito, si Andrew Cheng ay ngumiti ng mahina at sinabi kay Miss Chan, "bahagyang ibunyag sa amin upang ang kabilang partido ay pumunta sa amin upang pag-usapan ito." Nagliwanag ang mga mata ni Miss Chan, at agad na naunawaan ang kahulugan ni Andrew Cheng. Oo naman, hindi ordinaryong tao si Mr. Cheng. Ito ay masyadong business-minded, ang paraan na ito ay simpleng kamangha-manghang. Sa muling pagbabalik tanaw kay Joel Huang, kukunin na sana niya ang kanyang telepono para tawagan si Homer Wu. Nagulat siya sa mainit na paksa sa paghahanap na mabilis na umangat at nang ibabaw sa listahan. Grabe! Nabigla! Pinanood ni Joel Huang ang 10 paksang iyon na lumabas sa labas, at mabilis na sumabog. Ang bilang sa likod ng bawat mainit na paghahanap, mula sa daan-daang libo, ay patuloy na tumataas, 1 milyon, 2 milyon. 7 milyon. Masyadong mabilis, masyadong nakakatakot.
Nagpanik si Joel Huang at nagsimula ng isang paksa at nalaman na ang bilang ng mga nabasa ay lumampas sa 100 milyon. Bukod dito, ito ay patuloy na tumataas patungo sa 300 milyon at 500 milyon. Ito ay isang paksa lamang. Tapos na. Sa wakas ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Joel Huang. Sino ang mahiwagang taong ito? Masyadong nakakatakot. Ito ay hindi isang mainit na paghahanap, ito ay pera. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.